Hi guys, so ngayon kakain tayo kasi ang sabi sa akin ng friend ko sa high school na mag-video pa ako ng mukbang or kumakain tapos magkwento ako about dito sa Taiwan. At meron din isa pang comment kay Sachi na ganun din na kumain ako tapos magkwento ako. So, ito yung kakainin ko. Kasi kaninang lunch, hindi tayo kumain. Nagpunta kami ng hospital sa check-up ni Lola. So, kakain tayo ngayon ng dinner. Bale, ito nga pala yung kakainin ko. Ayan. Nabawasan na siya kasi kumain na sila. Ako, nahabantay ako kay Lola, kaya kakain pa lang ako. Feeling ko mas okay nga ang ganitong content kasi hindi na ako masyadong nag-e-edit. Kasi, lagi ako nag-e-edit. Yan. At saka kumakain ng oras yung edit. So, sabi nga, diba, sa una kong video, na kailangan mo ng damitan ang pagkain. Mag-start tayo lagi sa gulay, sa mga healthy. So, kakainin natin ngayon yung gulay. Ayan. Bali, dahil galing kami ngayon sa hospital, ang ikukwento ko naman na isa sa nagustuhan ko dito sa Taiwan ay yung Tadaan! Ready, diba? Yung health card. To. Pag sa Pinas, PhilHealth. Dito naman, National Health Card ng Taiwan. Pero, ang pinagkaiba ng PhilHealth sa National Health Card, itong National Health Card talagang nagagamit siya. Sobrang laki ng tulong ito. Unlike sa PhilHealth. Ito as in, kasi nagpapa-psychiatrist ako, wala na akong binabayaran dahil nandito na, kinakaltas na. Bali, ang maganda dito, sa card na to, every month, nagbabayad kami ng, dati 427 per month. Ngayon, nagbabayad na kami ng 456. Yan, per month. So, mandatory talaga siyang bayaran. Para in case, or just in case lang, na need nyong magpa-check up, need nyong magpagamot, need nyong, wag naman sana kung may maaksidente or magkaroon ng sakit na malubha. Sobrang laking tulong nito. Sobrang laking tulong kasi wala na kayong problemahin sa gastos. Idadala nyo na lang ito. Ayan. Lahat ng Taiwanese may ganito. Super convenient niya, guys. Sana nga, ito nga yung isa sa mga gusto ko na sa Pinas, sana mapatalaga. Sana magkaroon ng maayos na presidente at maiayos ang Pilipinas. Yan. So, ito yung code parang SIM, diba? Dahil, papakita ko sa next video yung machine. Yan. Kung saan nyo ilalagay ito. Yun. So, yun ang mga nagustuhan ko dito sa Taiwan. At the best. Ang Taiwan ang the best pagdating sa medicine. Ang galing ng gamot nila dito. Tapos, ang daming tumatagal na matanda. Patatas ulit. Diba? Yung mga matatanda dito mostly maabot ng 100, ganun. 90, 100. Parang sa Japan. Kasi very healthy. At saka napaka maganda ng medicine dito sa Taiwan. Yung iniinda kong gastritis sa Pinas na hindi magamot-gamot, dito nagamot siya. Tsaka ang antibiotics nila dito,
Kakaiba, sa Pinas diba dapat 7 days? Dito, 3 days lang siya. Madami siyang gamot, isahan siya, marami. Pero safe naman siya sa stomach. Kasi ang maganda, may nilalagay rin silang gamot na para sa pang-protect ng tiyan mo. Ang tawag nila Isengin. Correct me if I'm wrong kasi di naman ako ganun ka-fluent mag-Taiwanese, no? Pero naririnig ko kay lola, kay ama na Isengin ang tawag niya. Yung pinoprotektahan yung tiyan. Ayan. At saka ang nagustuhan ko dito sa nung nag-stay kami nung si lola sobrang nagkasakit, na bedridden siya, nagbantay ako ng 1 buwan mahigit sa ospital. As in bedridden, hindi siya nagigising, talagang tulog kasi nang hina yung muscles niya. Mostly na sakit na matatanda dito. Yung carbon dioxide, 'di ba? Oxygen ang pinaka-importante. Pero, importante rin ang carbon dioxide. Yung carbon dioxide, guys, yun yung nilalabas natin. Yung ina-exhale. Yung oxygen yung ina-inhale natin. Bale, yung nilalabas natin, yun na yung carbon dioxide. Yung carbon dioxide na yun, nagkulang si lola. Kaya, nagsuot siya ng machine. As in, yung talagang kulog. Ganyan. Bawal lumabas yung hangin. As in, kulog. Tapos, yung hangin malakas. Pinapasok sa loob. Nakaka-super uncomfortable niya. Naawa ako kay lola nung gumagamit siya nun. Kasi, naiiyak na siya. Wala siyang magawa. Pero kailangan niya yun eh. Tsaka grabe. Believe talaga ako sa mga doktor dito sa hospital dito. Isipin niyo yun 1 buwan na. Tapos sobrang hina yung muscle niya. 1 buwan siyang bedridden kahit yung mga anak niya akala hindi na magsusurvive. Pero ang galing ng doktor. Sabi ng doktor, huwag kayo mag-alala. Kasi magsusurvive siya. Tiwala lang, sabi ng mga doktor. Kahit hindi ko naintindihan kasi Chinese. Kasi naramdaman ko lang. Tapos yun. Ang isa pang nagustuhan ko dito is kasi nga meron sila nito, yung health card. So, ang maganda dito is konektado siya. Kahit sa hospital ka magpunta, makikita nila yung record mo. So, alam na nila yung mga gamot na hindi pwede, yung mga gamot na pwede, yung hindi pa bago-bago. Connected siya. Kasi, may record. Yun ang maganda. Diba sa Pinas kasi, tatanungin ka pa kung nagka-record ka ba ng ganito, may history ka ba ng ganito. Kasi nga, kunyari sa, kagaya sa amin, kunyari sa Baguio, yung BGH at saka SLU. Yun. Pupunta kami doon, diba? Sa BGH ako. Tapos, biglang lumipat ako ng SLU hospital. Hindi nila alam yung record ko. Pero ang maganda dito, kahit na saang hospital ka, sa pagkaka-observe ko correct me if I'm wrong na naman. Anong tawag dito? Sa pagkaka-observe ko, kahit saang hospital ka, is na alam nila, kasi may record ka. Pagka sinalpak nila to, makikita nila lahat yung record mo, kung ano yung tinek ng doktor mo, ano yung nare-recommend ng doktor mo. Yun ang isa. Kaya, talagang, napaka-convenient talaga. Yung alam mong, hindi ka na mag-aalala sa pera. Kunyari, for example sa Pilipinas ang daming na AER. Karamihan hindi makapasok ng ospital. Bakit? Walang pera. Walang budget. Tapos yung PhilHealth hindi pa magamit. Unlike dito, emergency, papasukin ka agad kasi alam nilang may health card ka. Yun. Lahat na yun nasa health card na.
Kaya napakalaking tulong. Hindi yung naghihingalo ka na, ayaw ka pang papasukin. 'Di ba? Sa ER. Ayaw ka pang gamutin kasi daw walang pera. Although hindi natin pwedeng isisi lahat sa ospital kasi tatrabaho lang din sila. Yung government talaga natin ang dapat maayos. Kasi kung maayos ang government, parang dito, pati ang mga tao maayos. Susunod din sila sa mga tupad na batas kasi alam nila na mapagkakatiwalaan yung presidente. Alam nilang yung mga tax, yung mga perang binabayad nila is napupunta sa maganda, sa mabuti. Sa Pinas kasi kahit magbayad tayo ng tax dashboard. Tapos kahit magbayad tayo ng tax, yun. Hindi natin naramdam. Ramdam natin sa mga ibang presidente pero mostly, di ba? Hindi natin naramdam. Siyempre nakaka-down yun, nakakalungkot yun. Kasi yung pinaghirapan mo, hindi mo maramdaman. Parang ayaw mo na nga lang magbayad eh. Kaya yung iba ayaw na nilang magbayad eh. Pero at least mapakinabangan nila. Yan. Ito naman is tofu. Mahilig pala sila sa tofu dito.